After kong gumaling, ay eto na naman ako at back to work, mga ka-GC. Sinunod ko ang payo ng doktor na iwasan ng masyadong pagpapagod sa trabaho kahit sa bahay. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging maayos ang pakikitungo ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi gaya nung una na akala mo ay kung sinong nataas ang pwesto sa kumpanya. Pero okay naman na sa ngayon, mga ka-GC. Pero to nga niyan, friends na kaming lahat. Rani, tama na muna yan. Kaya na tayo. Tawag sa akin ni Trisha. Sige, una ka na. Wait nyo na lang ako. Tapusin ko lang to. Tugon ko. Sige, bilisan mo para sabay-sabay tayong umorder. Nangingiting sabi nito, sabay sara ng pinto. And that's it. Masayang sabi ko nang matapos ang gawain at nag-inat konti dahil medyo nangangalay ang leeg ko. Nang inayos ko na ang mga gamit ay biglang bumakas ang pinto at niluwa niyon si Medo. Tapos ka na? Tanong nito at nagpakawala ng pamatay ng ngiti. Ah, opo sir. Nauutal kong sagot. So, free ka sa lunch ngayon, tama ba? Paninigurado nito. Sir, kasi naputol ko ang sabi dahil may biglang tumawag. Excuse me po, sagutin ko lang, paalam ko dito at tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Hello Jared, bakit ka napatawag? Malumanay na tanong ko dito. Ayain sana kitang mag-lunch date tayo? Diretsong sagot nito. Panandalian akong tumahimik dahil sa gulo ng mga pangyayari. Ako lang talaga ang naguguluhan. Maybe next time? Kasi anong oras na din baka malita ko. Hehe. Sabi ko dito. Sure. It's okay. Next time. Sige. Eat well. Bye. Sabi nito, nahalata sa boses ang pagkadismaya sa sagot ko. Bye. Eat well din. I love you. Sabi ko, love you too. Bye. Sabi ni Jared na medyo sumaya na. Sir, gusto mo sumabay ka na lang sa amin sa lunch? If you want lang naman po. Suggestion ko kay Medo. Yes, of course. Saan ba? Excited na sabi nito. Sa kantin po nakatapat ng company. Pero baka di po kayo sanay sa ganoon, nahihiyang sabi ko. Siyempre, ang nasa isip ko mga ka-GC ay hindi sanay sa ganoon ang mga mayayaman na katulad ng boss namin. No worries, okay lang sa akin and besides, hindi naman ako maarte. Proud na sabi nito. Well, malalaman natin yun mamaya. Sabi ng isip ko na tila may pagbabanta. Ang tagal mo naman, Rani. And sino yung... Sir, kayo po pala. Naudlot ang pagkainis ni Trisha nang makita ang boss namin. Ako nga. And why do you have that kind of reaction? By the way, that's it na. It's my treat. Sabi ni Medo. Natuwa naman ang mga kasamahan ko kasi malaki ang natipid nila ngayong araw. Iba talaga ang mayayaman mga ka-GC. Kulang na lang ay bilhin ng buong karinderiya. After lunch ay nagpahinga muna ang lahat at isa-isa nang nagsialisan. Susunod na rin sana ako sa mga kasamahan ko nang pigilan ako ni Medo.
Sir, may kailangan po ba kayo? Malumanay na tanong ko. Hindi ito sumagot at ngumiti lang ng may halong pait. Pinagmasdan ko ng mabuti ang mga mata nitong nangungusap at pansin ko na medyo may dilaw sa babang gilid ng mata nito. Pero hindi ko na lang pinansin yon dahil baka nag-overthink na naman ako. Wala naman. I just want to see your face before I leave. I mean, before you leave. Sabi nito at bumuntong hininga. Tila ba may ibang ibig sabihin ng mga salita nito, pero gaya nga ng sabi ko, binaliwala ko lang iyon. Okay po. Tugon ko, sabay paalam dito na papasok na ako sa kumpanya. Natapos naman na walang masyadong pagod ang trabaho ko this day. Pero may mabigat akong pakiramdam na hindi ko mapaliwanag kung ano. Okay ka lang? Tanong ni Trisha dahil napansin yata ang pagkabalisa ko. Oo. Okay lang ako. Tugon ko. Maya-maya ay may nag-text sa akin. Hello babe, uwi kita rito sa parking ng company niyo See ya. Message ni Jared. Okay babe, may papasa lang ako saglit na document. Reply ko dito. Matapos niyon ay agad ko nang kinuha ang document at tumayo na. Makailang beses na akong kumakatok sa room ni sir ay hindi pa rin ito binubuksan ng pinto. Kaya naman napagpasyan kong bukas na lang ipasa ang document. Matapos niyon ay dumiretso na ako sa parking lot. Habang papalapit ako ng papalapit sa parking lot, ay lumalakas ang boses na parang nagtatalo. Pinakinggan ko ng maigi at nalaman ko na boses ni Jared at Medo pala iyon. Kaya naman agad akong lumapit sa dalawa at inawat ang mga ito. Laking pasalamat ko nang wala namang nagkasakitan physically. Maya-maya pa, hanggang kailan mo gustong lihim kay Rani lahat, ha? Inis na sabi ni Jared. Ilihim ang At ano ba ang nangyayari dito? Naguguluhang tanong ko. At dito na nga bang malalaman ni Rani ang sekretong hindi niya dapat malaman? Parang sekretong magpapabago ng lahat. Hindi lang basta lahat, kundi lahat-lahat. Itutuloy. Subscribe for more videos.